Kapag nga ho pala mga kalinggit ganitong luto sa pansit, tiyak naman ho mapaparami yung kain ko. Tara't samahan niyo ho ako magluto din ng pansit. Lutong Batangas nga ho pala yan. Ari nga ho palang manok nari ay kinuha ko nga ho pala doon sa boarding house ng aking katrabaho at nagpapaluto nga ho pala sa akin ng pansit. Dahil frozen pa nga ho pala ri, akin muna nga ho palang ibababad din sa tubig. Habang nakababad nga ho pala yung ating manok ay magagayat naman ho ako din ng repolyo. Inalis ko nga lang ho pala yung pinakagitna at saka ko nga ho pala siya ginayat ng maninipis. Dahil panlok naman ho ari sa pansit. Pagkatapos binalatan ko nga ho pala rin carrots at atin naman ho rin gagayatin. Hinati ko nga lang ho pala ng maninipis saka ko nga ho pala ginayat ng pahaba. Alam nyo gaho mga kalinggit, ayoko sana ho magluto ng pansit dahil hindi naman ho ako expert sa pagluluto ng pansit. Minsan pag nagluluto nga ho pala ako ng pansit ay nagkukulang nga ho pala sa tubig, minsan naman ho ay napapadami. Kapag nga ho pala tayo nagluluto ng pansit, pag tayo naglalagay ng tubig ay tansyahan na nga lang ho pala kung gaano kadami. Minsan dun nga ho pala ako nasablay, hindi ko ho alam kung tama na ho yung paglalagay ko ng sabaw o madami na. Dito na nga lang ho pala ako mga kalinggit natuto magluto ng pansit nung nagbo-board nga ho pala ako. Siyempre kapag nga ho pala kami nagpuputrip ng mga kasama ko, ako nga ho pala nagluluto. Kaya naman ho minsan natatansya ko na ho yung paglalagay ng tubig. Pati rin nga ho pala sa pagluluto ng ulam ay dito na rin nga ho pala ako natuto. Abay ko ba naman lagi ang magluto ng ulam ng mga ka-boardmate mo? Abay hindi ka pa masanay, kainaman na. Dahil malaki nga ho palang hiwa ng manok at wala nga ho pala akong panghati din nilaga ko muna nga ho pala para humabis kong magayat. At ari nga ho pala panlahok sa pansit. Yun nga ho palang pinaglagaan na ring manok, akin nga ho palang hindi itatapon at yun nga ho palang isasabaw ko sa pansit. Dahil nandun nga ho pala yung lasa ng ating manok. Pagkatapos nga ho pala natin magatyan ng manok ay magigisa naman ho tayo ng bawang at sibuyas. Pinagsama ko na nga ho pala diyan, iintay lang ho natin aring bumango. Kapag okay na, ilalagay na ho natin aring mga manok. Maglalagay din nga ho pala tayo ng carrots. Tapos halu-haluin lang natin ng kaunti. Kapag nga pala okay na ay maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa ng toyo, umami at paminta. Tapos halu-haluin lang natin para ho yung mga lasa ay magsama-sama. Ilalagay na nga rin ho pala natin aring mga repolyo tapos haluin lang natin ng mabuti para magsama-sama silang lahat. Ari nga ho pala ipanlahok lang sa pansit. Abay hindi pa ho kompleto ang gulay niyan lalo na ho kapag kompleto abay puno na ho yan sa kawali ko. Magpapakulo na nga ho pala ko dyan ng sabaw. Ari nga ho pala sabaw na rin yung pinaglagaan ko nga ho pala ng manok. Maglalagay din nga ho pala tayo ng mga pampalasa ng toyo, chicken cubes, paminta at umami. Naglagay din ho ako dyan ng kaunting tubig at baka nga ho pala kulang pa. Atin nga lang ho yung pakukuluan. Pag nakulo na, ilalagay na ho natin na ring mga pansit. Atin nga lang ho pala rin pakukuluin tapos babalik na rin nga ho pala natin yung pansit para ho patay yung pagkakaluto. Naglagay din nga ho pala ko dyan ng kaunting patis. Iintay nga lang ho pala natin maging sabaw hanggang sa ito ay maluto. Nung maluto na nga ho pala yung pansit, naglagay nga ho pala ko dyan ng kaunting mantika para ho yung pansit natin ay hindi magdikit-dikit. Ilalagay na nga ho pala natin na rin mga sahog din sa pansit. Habang inahalo ko nga ho pala rin talaga namang amoy pa lang ay nakakagutom na. Dahil luto na nga ho pala yung ating pansit, alam nyo na pwede na tayong kumain. Siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panonood, papalo at pa-share na rin ho sa inyo. Bukas ho uli, bye bye!